Kung yung mga kids ninyo mahirap pakainin ng karne or ng fish, isa to sa mga tekniko para mapakain si Kitty ng protein. Nag-scramble lang tayo ng egg, tapos finold ko into half, and then in-slice ko ng mga maliliit, and nirolyo ko. And I'm sure maraming nag-iisip na mga mommies na okay lang ba yun kung araw-araw itlog? Yes na yes, mga mommies. Actually, kesa mga processed food or mga delata, mas okay pa nga na egg na lang. Although sa bahay, hindi rin naman talaga maiwasan yung mga processed or delata, pero syempre, in moderation lang. And we have to make sure na balanced diet pa rin. So today, yung go natin is yung rice. Yung grow natin, chicken balls and egg. By the way, pag feeling ko pala konti yung proteins, nag-a-add din pala ako ng milk. Yung glow natin, medyo marami. Strawberry, mango, broccoli, carrot, and cauliflower. Pagdating pala sa details ng face, yung una ko nilagyan is yung bear. Kaso, hindi siya kita. So, yung nilagyan ko is yung cat na lang. Yung second na nasa list natin, very similar lang din dun sa first one. Except, hindi natin siya ika-cut sa middle. Sa edge natin siya ika-cut. So, kung yung kanina, parang naka-loop yung mga petals, eto, spiky siya. Actually, it reminds me of dandelions. Nagamit ko na rin to before as corals naman. So, later, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yun ginawa. So, yung last sa scrambled egg list natin is itong blanket. So, another style naman to para sa mga egg is life na bagets. Using cutters, nag-cut out lang ako dito sa luncheon meat. Actually, better ata kung ham kasi flat lang siya. Before natin isalang sa stove, inayos ko na yung mga kinut out natin dun sa mismong pan. Para rin pala mas smooth yung texture nung parang egg blanket natin, sinala ko muna pala yung scrambled egg sa strainer. Make sure lang pala na low heat lang para in case merong ma-out of place, madali lang natin siyang ma-fix before maluto. By the way, may pagkakamali pala tayo dito. Mas okay ata kung hindi malalagyan ng egg yung mga flowers na cutouts. At saka kung hindi natin i-flip kasi yung sa akin, finlip ko kasi. But anyways, ito na yung itsura niya once naluto na. Para sa go rice. Tapos yung cat nga pala, kaya siya yellow, naglagay ako ng boiled na egg yolk. Para naman sa grow, syempre egg, tapos salmon yan. Homemade na meatballs nga pala yung isa naming nilagay na ulam. Tapos may mga carrots yan sa loob. So another picky eater tips yan. Magtago kayo ng mga gulay sa loob. Para naman sa glow, carrot at saka broccoli. Kunwari yan yung trees. Tapos may palabas na sun dun sa may trees natin. And syempre, meron din tayong fruit kasama sa glow yan, which is strawberry and mangoes. Para sa final touches ng face, nag-add lang tayo ng cutouts ng mga nori sheets. So yung mismong idea kasi parang woke up like this, ganun. And ito na yung kinalabasan. Follow for more food art and baon ideas. Para sa mga may anak na hotdog is life, tuturuan ko kayo kung paano nyo pwedeng i-decorate yung mga baon nilang hotdogs. Yung una, octopus or squid, ikakat mo lang ng pa-cross yung isang side. Next naman is yung crab. Ang ginagawa ko is kinakat ko muna sa gitna and then dalawang guhit ulit sa taas at saka sa baba. Tapos, ganun din sa kabilang side. Kapag naprito mo na siya, ganito na yung kakalabasan niya. Mas okay rin pala kung meron kayong mga fruit picks na ice kasi yan, kitang-kita mo talaga na animals sila. Naglagay rin pala ako ng mga ilang pirasong sitaw para kunwari yun yung seaweeds dun sa under the sea natin. And syempre, hindi pwedeng mawala yung fish. Yan yung reason kung bakit ako nagsama ng carrots dun sa adobong sitaw natin. Nag-cut nga rin pala ako ng mga stars kasi kunwari, yun yung starfish. Para nga pala dun sa partition sa gitna, yung circle, nag-cut lang ako ng scrambled egg. Tapos nirolyo ko lang siya para kunwari, yan yung corals. Isa pa nga palang bonus na design para sa hotdogs. Ayan, hinati ko lang yung cocktail hotdog sa gitna and then paslanting. Tapos pinagdikit ko sila. Ayan, heart na siya. Ayun nga lamang, puno na yung baunan natin. Hindi ko na siya malalagyan kasi nga yung kabilang side mga fruits ilalagay natin. Banana nga pala yung nilagay ko and hindi ko na siya binalatan kasi napansin ko kapag binabalatan ko and kinakat ko, mas hindi kinakain ni Kitty. Siguro kasi kahit ibabad ko siya sa water na may salt, parang pag tumatagal, nangingitim talaga siya. And ito na yung kinalabasan. Follow for more baon ideas. Nakatikim na ba kayo ng color pink na rice? Actually, first time ko lang din to masusubukan. Nakita ko sa mga ibang bento moms, dinadalute nila sa water before nila i-mix sa rice. Ayun lang, worry ko na hindi kaya siya mabilis mapanis kapag ganito. Yung iba naman, direct lang yung powder nilalagay sa rice. Personally, mas may control talaga kapag dinilute sa water, mas nami-mix ng maayos yung colors kasi medyo may konting clumps kapag ganyan na direkta sa powder. Pero nga dahil worried ako na mabilis siyang mapanis, hindi ako makapag-decide, pinaghalo ko na lang yung dalawa.
Abao. Pero so far ha, in fairness, hindi naman siya napanis. By the way guys, unahan na natin ng mga bashers. Organic po yung ginamit natin na pang color. Beetroot powder yung tawag dyan. And another first time nga pala today is yung gumamit tayo nitong cling wrap pang mold ng rice. So ngayon, ginagawa nga pala natin is yung head muna ni Peppa Pig. Look. In fairness, struggle is real ha. Ba't naman kasi ganito yung ulo ni Peppa Pig? Going back dun sa kwento ko, before kasi nga, diba, kung nasusubaybayan niyo yung mga baon serye natin, meron akong ginagamit na mga molders sa rice. In fairness naman, with cling wrap, mas marami ka naman talagang magagawa. Pero parang I don't recommend na sobrang everyday kasi, syempre, environment. First time ko nga lang din pala magagamit itong mga bagong stirk pans natin from Tough Mama. Pati rin pala yung super cute na rice cooker dun sa harap ng air fryer na Tough Mama rin. Abaw! Anyway, nagprito nga pala ako ng spam kasi yung damit ni Peppa Pig medyo reddish talaga. Actually, dinagdagan ko ng beetroot powder yung damit ni Peppa Pig kaso hindi siya nag-color red masyado. Kaya ito na nga, nagdagdag na lang tayo ng spam sa taas. Buti na lang din, sa dami ng mga hinord ko ng mga fruit picks, meron akong mga kamay. And sakto, ayan, may color pink. Tapos yung pinrito ko nga pala na egg, nirolyo ko lang siya ng ganyan para mukha siyang roses-ish. And nag-add din pala ako ng more proteins. Ito, chicken lumpia yan. Sinubukan ko nga palang lagyan ng leaf na fruit pick para kunwari plant pot siya. Ayun nga lamang, ayaw magsara. Abaw! Kaya nag-move on muna ako dito sa may side para maglagay ng fruits. So, ayan, kumpleto na ang ating Go Grow Glow. Para naman sa treat, nag-add lang ako nitong cookies. Famous Amos, ata yung pangalan nito. If I'm not mistaken, regalo lang din sa amin. Dun sa mga empty spaces nga pala, naglagay ako ng cauliflower para hindi lang aesthetic, mas healthy pa. Mami din pala ako ng cutters and punchers para sa details ng face. Cheese para sa eyes, tapos yung mismong pupil niya is yung mga nori. Tapos yung pinaka magdidikit sa kanila na mag-aak as glue is mayonnaise yan. Sa cheeks naman, una naisip ko ham pero spam na lang din yan, kinot ko na lang. Dito na tayo nagkamali kasi maglalagay na sana ako ng details sa face ni Peppa Pig kaso kumalat yung ketchup. Maliban sa medyo masagwa, ang dumi niyang tignan para tuloy siyang nagkaroon ng sugat sa face or like nosebleed, ganon. Abaw! Kaya ang ending, binura ko na lang kasi malilate na kami and ito na yung kinalabasan. Follow for more baon ideas. Alam nyo ba na pebbling pala yung tawag sa pagbigay natin sa mga loved ones natin ng mga small gifts or as simple as pag-send ng mga memes or TikTok? Basta yung something na alam natin na makakabuo ng araw nila. Nanggaling nga pala yon sa mga penguins kasi ganun daw pala sila pag meron silang nakitang magagandang pebbles. Binibigay daw nila yon sa mga loved ones nila. Natuwa ako nung nalaman ko yon kaya yun yung nag-inspire sa baon natin for today's video. Buti na lang din na bet ni Kitty yung mga penguins. Gumamit lang din pala tayo ng rice na molder and sakto naman na meron siyang kasamang mga cutter na ng nori. Para pala sa details, gumamit tayo ng dalawang klaseng cheese. Tapos chocolate naman itong hawak ko na parang pebbles. Yung sa gitnang partition, kunwari bucket of fish, kaya naglagay ako ng fish biscuits. I just wanna be going somewhere. O diba, TikToker yarn. Kompleto nga pala ang Go Grow Glow natin. So, rice and biscuit para sa Go. Tempura or shrimp para sa Grow. Apple and grapes naman para sa Glow. At this point, medyo happy na rin naman ako pero nakukulangan ako dun sa mga empty na spaces. Kaya nag-boil na lang ako ng cauliflower at saka ng broccoli. And mas okay na rin talaga kasi aside sa mas naging aesthetic siya, mas naging healthy pa. Nung nagsushoot na ako ng result, tawang-tawa ako kay Daddy Christian kasi may sisilipin lang daw siya pero hindi daw magpapakita. Abaw! Ano bang ginagawa mo dyan?